So, hello mga ka-cakey, this is Sakura or Cherry Blossom Flowers na ating gagawin for today's video dahil ang theme ng ating wedding ay Sakura Wedding Theme. O ayan, ang bilis dahil meron tayo nitong kulay green na silicone na pabilis ang buhay natin sa paggawa ng mga flowers. O ayan, may cutter din kasi na problema ako kung paano. Sabi ko na ako. So ayan, good morning guys. So kagigising ko lang ng mamadali tayo at may lakad na naman daw tayo. Joke lang. So, gumagawa nga tayo dito ng flowers. So, tatapusin natin to para tumigas kasi mamaya ako siya ilalagay sa cake. Yung cake natin, di ba? Yung ating two-tier para for today. So, pagbalik ko, saka ko na siya gagawin. Okay? So, let's do it. So, eto na. Nilagyan na natin itong parang, eto, ano to? Glitters or dust na kulay pink. So, yan. Binas ko lang. Lagyan ko lang dyan sa gitna. Oh, para magkabuhay. So, hi guys! Welcome to my channel again. It's me, Lulu. And here it is now. Ang ating two-tier na wedding cake. So, gagawin na natin. Nandito siya. Nandito siya. Ito. Tapos, ito. Ayan. At ito yung mga flowers na natin. Ito na yung frosting natin na whip it. So, let's start! So, ito na mga cake, start na natin dahil gabi ang pick up nito or pa-deliver. Diba, lumayas muna ang lola mong lakwatsera. Kaya, pero di bali, kasi sabi naman ni client, ito ay wedding for tomorrow, ngayong Lunes. So, okay, sabi any time of the night. So, okay lang. Pero worried pa rin ako kasi gusto ko talaga advance. Oh, may gunner. So, ayan, nagfi-feeling tayo. Naglalagay tayo ng feeling at saka, or nagle-layering tayo sa cake. Napansin nyo, dalawa lang ang layers ng ating cake. Yes, dalawa lang. And then, inaalis ko yung nakaumbok para naman pantay siya. So, ayan, doon naman, ginawa ko lang yung ating cake board doon. Sa pangalawa, sa top tier. Ang top tier natin ay 6 by 5. Tinatanggal ko yung nakaumbok kasi minsan delikado. Yun na nagkukos na nabubuwal or nagka-crack ang ating mga cake. So, ayan. So, ang feeling natin this time is buttercream. So, ayan. Para sa mga newbie natin dyan, mga ka-cakey, yan, magka-crumb coat muna tayo bago natin i-assemble ang ating cake para mas okay. Sabi ko nga sa inyo, ilak muna natin ang mga crumbs. Kaya, crumb coating muna. So, ito yung basic, ha, na pag-frosting natin para hindi kayo mahirapan later. So, crumb coating first. Ayan. So, after nyan, inilalagay ko na itong ating sago straw. So, since nga ang ating top tier ay cake din, so, kailangan natin may sago straw. At least 5. Isa sa gitna, 4. 2 sa magkabilaan na pare-parehas ang height. Yan. So, itutusok nyo lang at gugupitin nyo na pare-parehas ang height. Ito na yung pag-stack natin, diba? Very easy. So, hindi ko pa siya nilagyan ng frosting or cram coat. Pwede nyo namang i-cram coat na bago nyo i-stack. Pero pwede namang ganyan. O, depende sa inyo, di ba? At ngayon, para secure ang ating cake, so naglalagay tayo ng barbecue stick. Naglagay ako dyan ng 5. Anyway, maninipis naman ang barbecue stick natin. So, 5 ang nilagay ko kasi ita-travel to sa QC. Actually, nakarating ito kasi kagabi pa to. Nakarating ito ng 2 hours. My God, ang tagal. Bago ako makatulog ay inalam ko muna kung safe siyang nakarating. Siyempre, hindi tayo makakatulog kung hindi pa natin alam na safe. So, ayan. Tagos yan hanggang sa drum ang ating barbecue stick. So, gumamit lang ako ng martilyo at saka yung pangkat para sa ating barbecue stick.
So, ito na mga ka-cake, ready na ang ating 2-tier na cake para sa pag-crumb coating at magfa-final coating din. So, ganyan. Ang sa taas nga, crinum coating ko muna and then yung sa baba na crumb coating na, then saka na natin siya ifa-final gamit natin itong piping bag. So, mas okay magumamit ng piping bag, lalo pag ganitong 2-tier siya. Pero depende na rin po sa inyo yan. So, ito yung aking way ng pagpo-frosting ng ating cake. So, enjoy watching! Dito guys, kulay lang ng konting pink kasi may parang kulay na konting pink ang ating cake. Since sakura nga ito, cherry blossom. So, ganon. May pagka-pinkish. Konti lang, dot lang ng pink ang ginamit ko dyan. So, ina-apply ko na nga yung ating frosting na pink. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Joke lang. Half-half na pink. Half sa taas, half sa baba. So, ayan, ganyan. And then, papantahin ko na yan. So, ganyan lang. Hindi ko malaman kung anong technique ba to. Basta ganyan. Ayan. In-scrape ko lang siya para sumabog yung pink doon sa kabuuan ng cake. O, diba? So, dito mga cake, gagawa tayo ng kulay brown. So, naglagay lang ko dyan ng brown na food color para gusto maging dark. Lagyan nyo ng konting black. Kung hindi pa ma-achieve, lagyan nyo ng red. At magiging ganyan ang kulay niyan. Brown na brown. So, ilalagay na natin to sa cake dahil nga may mga branches dyan. Ganyan, oh. Ano lang, random lang ang mga branches dyan. Hindi ako gano'ng ka-artistic, pero ayan lang, nakayanan ko dyan. So, gumamit nga ako dito ng itong ano na to. Parang stick lang. Ayan, ganyan. Kahit ano, toothpick pwede para maging realistic lang ang mga branches. Ready na for decorations at ayan nga, inaayos ko lang yung sa cupcake topper. Ganon din ang technique, naglagay din ako ng brown icing, mga branches. Hindi ko napakita dyan sa inyo. So ayan ang purpose, kaya dapat matigas na ang ating fondant bago natin ilagay dito dahil soft icing nga ito. Hindi na to matutunaw, hindi na to lalambot. Huwag nyo na lang ilagay sa ref dahil okay naman ito sa room temperature. Kasi nga bukas pa to, so okay lang yan. Kasi pag nilagay nyo sa ref, paglabas nyan, magbumoy na yung fondant natin. So, it's okay dahil yung whip it naman natin ay super stable yan. Pwede yan tumagal ng 1 to 2 araw na hindi naka-ref.
Pero wag nyo nang patatagalin dahil masisira naman ang loob. Alam nyo naman na hindi pwede ang mga pagkain na nakalabas sa ref, di ba? So, sa stability lang ang pinag-uusapan natin. Hindi yan matutunaw kasi nga, whip it ang ating ginamit. So, inisa-isa kong lagyan ng mga flowers ang ating cake. So, ayan, ang galing na. So, mas okay na madami talagang gawin yung flowers para hindi kayo limited sa paglalagay niyan. Mas marami, mas maganda. Oh, yan na ang finished product. So, sana nagustuhan nyo guys. Pa-like naman. At kung di ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman. So, ayan ang mga cupcakes. Ayan. Thank you so much for watching. At yon, ito na ang wedding cake na Sakura or Cherry Blossom inspired. O, diba? Yung mga taga-Japan dyan, kailan kaya tayo makakapunta? So, ayan na. O, ang ganda, diba? Another ikot. So, thank you so much, guys. So, yun guys, we are done. So, ayan, finish na tayo sa ating mga, look at that. Tapos, ito, oh, magbabox na lang tayo. So, thank you so much for watching. See you again soon.